Ang racing pigeon noong dati sa akin, libangan lang, pang tanggal stress. Ang racing pigeon ngayon, kailangan gamitan mo ng science kasi pabilisan ng ibon at paduluhan ng ibon. Tapos patibayan na ngayon ang labanan. Ay mga kalapatid, ako nga pala si Astro Boy George ng Pangasinan. Nung bata pa ako, mga 7 years old, bumibili ako ng ibon, 2,150, kaya 51, pinapakain lang, tapos street fight hanggang 2010, naglaro din ako, puro training, mabibilis yung ibon kumuwi. Pero pagdating ng lap, wala na. Tapos 2010, nakilala ko din si Kuya Joey. Doon, nagbigay sa akin ng ibon. Doon nanggaling yung mga crackpit dito, tapos Vandenbroek, doon sa kanya galing. Dihado ka noon kasi kukunti lang yung taong may magandang gamot, may magandang ibon noon. Tapos hanggang ngayon, yung mga napanalong na ako sa auction, kinocross ko doon. Tapos yung pinalalo lang ko din na Taiwan kay Bro Eugene Samura, kinross ko din. Yun ang nagbigay sa akin din ng champion ng Matnog. Ngayon, yun yung latest. Tapos magulang diniguhan, may halong mga Taiwan. Experience ko din kasi nakasama ko si Pare Benji Mula, nag-breed kami sa Wadlow Place. Hanggang yung mga kaalaman din niya, natutunan ko, naituro din sa akin, tapos hanggang nadibilap ko na rin. Pero galing ako doon nung nagpanalo na rin ako, tapos nagkasama kami. Hanggang ngayon ako nagpapakain ng ibon niya. Una sa breeding, dapat kondisyon yung ibon bago isa lang. Tapos pag inakay, dapat hindi nagtay sa pugad. Pag sa pugad, basta ipot niya sa pugad, ibig sabihin no may problema na, bata pa mayroon na. Kaya pag ganun na sa akin, wala na. Kapag yung isa may problema, dun sa pugad, tinatanggal ko rin. Wala eh. Kailangan mo nang tanggalin kaysa magsayan ka pa. Sa breeding sa akin, halos lahat ng ibon ko mabibilis. Walang pasok ng inbreed. Puro lahat process. Doon sa mga nanalo ko na. Tapos ang ginagawa ko para mabilis ko magpadami, yung mga champion ko, may asawa mga yan. Pag nagitlog, ibababa ko sa mga yaya para mabilis magpadami. Tapos hindi laspag yung breeder na lumilipad pa. Ang ginagawa ko ngayon, yung mga champion ko na ibang crack pipito, tapos Vandenbroek, pinagkocross ko. Ngayon, gumaganda dibilap nila. Hanggang ngayon, yung mga na-acquire ko sa mga auction, yun yung mga pinandudugtong ko. Pero wala pang pasok na inbreed. Pero ngayon mag-i-inbreed ako ngayon kasi matanda na mga breeder. Pag bumili ako ng auction, pag may pera, tinitignan ko yung ibon kung maayos. Kung maayos yung taong nagpa-auction, kung maganda yung resort ng pinaggalingan ng ibon na pinapa-auction. Tapos hindi naman ako mahilig sa mga magagandang ibon, basta healthy ko. Muna sa balahibo, mata, kaya hindi umahawakan yung kung sanay ka na sa ibon, mapipil mo din yung magandang ibon. Tapos number 1, dun sa tao na nagpapa-auction. Sa akin dito, marami akong ibon dito na producer na napanak ko lang, hindi na lumipad. Kasi tinabi ko pang gawang breeder. Like yung Bulta, si Bulta ko dito is walang lipad yun. Binigay ko na yun, binawi ko, tapos nag-produce ng mga champion sa akin. Yung buto nun, malalapad sa killbone. Tapos sa throat close, tapos one piece. Tapos hindi sakitin. Kapag sakitin kasi yung breeder, ganun din yung anak niya. Hindi malayong magmamana. Para sa akin, ibon, mana-mana lang yan. Yung champion ko, medium to small yung champion ko. Tapos yung mga pang north ko, medyo malalapad, malalaki. Pero yung mga pang south ko, baliktad ako eh. Yung mga iba gusto nila yung mga pang south malalaki. Pero gusto ko sa south maliit. Para sa akin, mas madali kong pa-recoverin yung maliit na ibon. Tapos halos lahat bangkahin pag lumilipad. Ayaw ko ng ibon kasi na matabasa rin. Halos lahat ng ibon ko rito bangkahin. Pero lang yung mga stock, yung mga ginawang breeder, talagang malalapad sila kasi hindi sila lumilipad ng dikdikan. Kasi nakukuha yun sa pagpapaikot. Talagang durog yung ibon ko dito sa paikot tapos toss. Pag yung breeder ko, kinatsaga ko. Pag hindi siya naglabas ng winner ngayon, i-breed ko ulit sa ibang cross. Hanggang matututo na ako kung hanggang saan. Hanggang 3 beses lang. Pag 3 beses na hindi na kumana, wala na eh. Tapos yung pag-select ng breeder, titignan ko doon kung saan galing yung ibon.
yung katawan dapat maskulado yung lalaki, talagang bukang-buka. Tapos yung babae naman, pag bilog yung lalaki, pinaparisan ko medyo pahaba. Pero karamihan dito na babae sa akin, lahat bangkahin. Pero yung lalaki ko maskulado. Sa akin, sa bones talaga yung number 1 sa akin. Gusto ko makakapal yung sa gitna nila, yung kill bone. Kasi doon sila, para sa akin, doon sila kumukuha ng lakas eh. Doon sila kumukuha ng pundasyon sa buto, sa kill bone. Yung mata, halos mata, depende na yung sa lalabas ng kalalabasan. Importante doon, yung pares mo maganda. Yung mata, pre na lang pag maganda yung mata. Pero sa akin, madumudulo sa akin sa malayo yung mga dilaw. Karamihan yung mga native na mata. Tawag ko doon native na mata. Napansin ko lang sa mga producer ko, yung kuko nila tapos hindi pareho. May itim, may puti. Kaya tinatandaan ko din yung mga palatandaan, yung mga sinyalis din sa mga breeder. Yung mga nandito sa akin, Houston, Bandimbro, Desmith, tapos Don, Crackpit Tito, tapos yung Taiwan ko na producer. Tapos may mga Taipei rin ako na mga bago ngayon, yung mga galing kay Pro Eugene. Tapos yung Chikwa, yung mga bago ngayon. May galing din na natapanalan ko sa auction, Barsa, tapos cross sa TDB, tapos Florison. Ganun lang po. Ilan lang po yun, pero lahat yun dapat. Bawat lipad ko, kalahati nun Bandimbro o kaya Crackpit dito. Kasi doon na ako nagkumuha ng baseline eh. Pag nagalo ako ngayon, 1/4. Kasi si Chichi purong Crackpit dito yun. Kinuros ko, inasawa ko sa Taiwan na 50%, bali 50-50. Yun yung magulang ni Gohan, tapos si Angel, tapos si Lupin. Yun ang pulong magulang nila. Skill sa racing yun, marami. Dapat magaling ka mag-training. Number 1 dun. Tapos pagtutos. Tapos dapat hindi ka matatakutin. Hindi yung mamali mong ibon na hindi mo pa napagalaw. Dapat hindi naman sa sadista, kailangan patibayan mo yung ibon.